At ayan po mga ka-crypto, pag-uusapan po natin dito ang bagong pricing shake-up sa PIUP Studio na nagsimula po noong August 24, 2026. Ayan, itong nakalipas lamang na araw yan. Ayon po sa opisyal na impormasyon, tuluyan ng tinanggal ang flat creation at saka editing fee na dati ay nasa 0.25 Pi para sa bawat application. At pinalitan ito ng variable pricing na nakabase na ngayon sa aktual na AI resource cost o konsumo ng bawat app. Sa ilalim ng bagong sistema, ang mga developer na may application na nakakaakit ng sapat na bilang ng mga totoong user ay patuloy po na makakatanggap ng subsidy mula sa network. Para po sa akin, ang pagbabagong ito ay nagpapakita ng isang mahalagang pagbabago sa direksyon ng platform. Sa halip na pantay-pantay ang suporta sa lahat ng gumagawa ng project noon, ngayon ay mayroon ng malinaw na salaan kung aling mga application ang talagang ginagamit ng mga tao at kung alin ang hindi po nagbibigay ng tunay na halaga sa community. Ngayon ay paano ba nakaaapekto ang subsidy filter sa mga developer? Kung susuriin po natin ng malalim ang dating sistema, ang bawat lumilikha sa Pi Studio ay nagbabayad po ng parehong halaga anuman ang maging resulta ng kanilang ginawa. Ang isang taong gumawa ng payment app na ginagamit ng libo-libo ay pareho lang po ng binayaran sa taong gumawa ng test project na walang kahit isang gumamit. Subalit sa bagong patakaran, ang bahagi ng gastusin na dating sinasagot ng network ay ibibigay na lamang sa mga may hawak ng mga app na may tunay na traction. Bagat hindi pa po inilalabas ng kupunan o ang team ang eksaktong bilang kung ilang user ang kinakailangan upang masabing sapat ang traction, malinaw na nagbibigay ito ng malaking hamon sa mga lumilikha. Para sa akin, ang ganitong sistema ay nagdudulot po ng natural na panggigipit sa mga developer. Kung ang isang application ay walang gumagamit at patuloy na kumukonsumo ng mga mapagkukunan o sources, ang gastusin po sa pagpapanatili nito ay tataas ayon sa aktual na konsumo. Kaya naman mapipilitan ang mga lumilikha or developer na pagandahin ang kanilang produkto o kaya ay itigil na ito. Ngayon ay ano naman ang inaasahan po sa Protocol 27 at saka sa September 15. Ayan, ang pagbabago po sa presyo ay nangyayari bilang habang naghahanda po ang network para sa isa pang napakahalagang yugto. Itinakda po ng team ang Protocol 27 bilang pangwakas na planong pag-upgrade sa kasalukuyang yugto ng development na may target po na i-launch sa mainnet sa darating na September 15 ngayon pong taong 2026. Ang pag-upgrade na ito ay magdadala po ng mas nababaluktot at ligtas na kakayahan sa smart contract authentication. Pati na rin ang paghahanda para sa mga RPC server at saka automated market maker liquidity pools. Kung maipapatupad ito ayon sa itinakdang oras, ang mga feature na ito ay magbibigay sa mga developer ng mga kasangkapan na matagal nang ginagamit sa ibang mga pangunahing network. Sa aking pananaw, ang mga hakbang na ito ay nagpapatunay na ang focus ng project ay unti-unting lumilipat
mula sa simpleng pagbuo ng pangunahing technology patungo sa pagpapalago ng mga serbisyong tumatakbo rito. Ang pagkakaroon po ng mga on-chain liquidity pool ay isang napakalaking tulong upang mapadali ang palitan ng mga token nang hindi na umasa lamang sa mga traditional at saka centralized exchange sa labas. Ano naman po ang kahalagahan ng aktibidad ng mga node at saka mainnet apps? Sa kasalukuyan, inuulat po ng network ang pagkakaroon ng 421,000 active nodes at saka 82 operational mainnet applications. Kasama po ang 14.8 million na mga user na matagumpay ng lumipat sa Open Mainnet mula po sa kabuuang 17 million na registered names. Ang mga numerong ito ay madalas na binabanggit bilang patunay ng lawak ng nararating ng sistema sa buong mundo ngayong taon. Gayunpaman, ang pagkakaiba po sa pagitan ng mga registered names at mga active users ang palaging pinag-uusapan ng mga nagbabantay sa market. Para sa akin, ang bagong patakaran po sa pagpipresyo ay isang magandang paraan upang masubukan kung gaano po kalaki ang tunay na engagement ng mga tao sa loob ng platform. Sa pamamagitan po ng paghiwalay sa mga project na may tunay na gumagamit mula sa mga project na walang laman, mas magiging malinaw po sa bawat isa kung aling mga application ang talagang nagbibigay ng buhay at halaga sa buong community ngayong taong ito. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, maaaring sunod na rin po ninyong panoorin ang recommended na video natin dito.